the Holy Bible. Reading Plan, 61st Day, Tagalog Version, Deuteronomy chapters 27 to 31, and Luke chapter 12. Deuteronomy chapter 27. Ang altar sa bundok ng Ebal. Ika-27 kabanata. Pagkatapos, inutusan nila Moises at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga mamamayan. Sundin ninyong lahat ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, doon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, magtumpok kayo ng malalaking bato, at pahiran ninyo ang palibot nito ng apog. Isulat ninyo sa mga batong ito ang lahat ng kautusan, kapag nakapasok na kayo sa maganda at masaganang lupain, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ayon sa ipinangako niya sa inyo. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan, itayo ninyo ang mga batong ito sa bundok ng Ebal, ayon sa iniutos ko sa inyo sa araw na ito. Pahiran ninyo ng apog ang palibot nito. Pagkatapos gumawa kayo roon ng batong altar para sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagamit ng anumang kagamitang bakal sa pagtatabas nito. Ang mga bato na gagawin ninyong altar ay dapat hindi pa natabasan. Pagkatapos maghandog kayo sa altar na ito ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon na inyong Diyos. Maghandog din kayo ng handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon, at kainin ninyo ito roon, at magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. At isulat ninyo ng malinaw ang mga kautusan ng Diyos sa mga batong pinahiran ninyo ng apog. Sinabi pa ni Moises at ng mga pari ng mga Levita sa lahat ng Israelita, makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Sa araw na ito, naging mamamayan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Kaya sundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, at tuparin ang lahat ng utos sa tuntunin niyang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa. Nang araw na iyon, iniutos ni Moises sa mga tao, kapag nakatawid na kayo sa Hordan, ito ang mga angkan na tatayo sa bundok ng Gerizim para basbasan ang mga tao. Ang lahi ni Simeon, Levi, Huda, Isakar, Jose at Benjamin. At ito ang mga lahi na tatayo sa bundok ng Ebal para sumpain ang mga tao. Ang lahi ni Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naphtali. Ang mga Levita naman ay sisigaw ng malakas, sumpain ng taong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato o tanso, at sasambahin ito kahit palihim, sapagkat kinasusuklaman ng Panginoon ang Diyos-Diyos ang ginawa ng tao. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong nagnakaw ng lupain ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng lupain nito. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong nagliligaw ng bulag sa daan. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa asawa ng kanyang ama, dahil ipinapahiya niya ang kanyang ama. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa anumang hayop. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang kapatid na babae, kapatid man niya ito sa ama o sa ina. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong nakikipagtalik sa kanyang biyanang babae. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong pumatay ng kanyang kapwa kahit walang nakakaalam. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang taong tumatanggap ng suhol
para pumatay ng inosenteng tao. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Sumpain ang tao na hindi susunod o gagawa sa lahat ng utos na ito. At sasagot ang lahat ng tao, Amen. Deuteronomy chapter 28. Ang pagpapala sa pagsunod. 28 kabanata. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani, at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo, at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos, at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon, at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop, at ang inyong ani. Padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit, at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa, at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim, kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos, na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa iniuutos ko sa inyo sa araw na ito, at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Ang mga sumpa sa hindi pagsunod. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos, at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Susumpain ng Panginoon ang inyong mga lungsod at bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani, at hayop. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo, hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala, dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Padadalhan kayo ng Panginoon ng mga salot, hanggang sa mamatay kayo, roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang tagtuyot, at peste sa mga halaman, hanggang sa mamatay kayo. Magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan, at ang lupa ay matutuyo at magiging kasintigas ng bakal. Sa halip na tubig ang ibigay ng Panginoon sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay niya. Pauulanin niya ng alikabok hanggang sa mamatay kayo. Ipapatalo kayo ng Panginoon sa inyong mga kaaway. Sama-sama kayong sasalakay sa kanila pero magkakanya-kanya kayo sa pagtakas. Magiging kasuklam-suklam kayo sa lahat ng kaharian sa mundo. Kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop ang mga bangkay ninyo, at walang magtataboy sa kanila. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa mga bukol na ipinadala niya sa mga Ehipsyo. Patutubuan niya kayo ng tumor, pangangati at galis na hindi gumagaling. Gagawin kayong baliw ng Panginoon.
bubulagin at lilituhin. Mangangapa kayo kahit na araw, tulad ng isang bulag. Hindi kayo uunlad sa lahat ng ginagawa ninyo. Palagi kayong aapihin at pagnanakawan, at walang tutulong sa inyo. Aagawin ng ibang lalaki ang babaeng magiging asawa ninyo. Magpapatayo kayo ng mga bahay pero hindi kayo ang titira rito. Magtatanim kayo ng ubas, pero hindi kayo ang makikinabang sa mga bunga nito. Kakatayin ang baka ninyo sa inyong harapan, pero hindi ninyo ito makakain. Pipiliting kunin sa inyo ang inyong mga asno, at hindi na ito ibabalik sa inyo. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway, at walang tutulong sa inyo upang mabawi ito. Habang nakatingin kayo, bibihagi ng mga anak ninyo ng mga taga-ibang bansa, at araw-araw kayong aasang babalik sila, pero wala kayong magagawa. Kakainin ng mga taong hindi ninyo nakikilala ang pinaghirapan ninyo, at palagi kayong aapihin at pahihirapan. At kapag nakita ninyo itong lahat, mababaliw kayo. Patutubuan kayo ng Panginoon ng mga bukol na hindi gumagaling, mula sa sakong hanggang sa ulo ninyo. Kayo at ang pinili ninyong hari ay ipapabihag ng Panginoon sa bansang hindi ninyo kilala, maging ng inyong mga ninuno. Doon sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato. Kasusuklaman kayo, hahamakin at kukutyain ng mga naninirahan sa mga bansa kung saan kayo binihag. Marami ang itatanim ninyo, pero kakaunti lang ang inyong aanihin, dahil kakainin ito ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at aalagaan ninyo ito, pero hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng katas mula rito, dahil kakainin ito ng mga uod. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar, pero wala kayong makukuhang langis mula rito, dahil malalaglag ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, pero mawawala sila sa inyo, dahil bibihagin sila. Kakainin ng maraming insekto ang lahat ng inyong puno at pananim. Unti-unting magiging makapangyarihan ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, habang kayo naman ay unti-unting manghihina. Papautangin nila kayo, pero hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo, at kayo ang susunod sa kanila. Mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa inyo, hanggang sa mamatay kayo, kung hindi ninyo susundin ang Panginoon na inyong Diyos, at ang kanyang mga utos, at mga tuntunin na ibinigay niya sa inyo. Magiging babala sa inyo at sa inyong mga salinlahi ang mga sumpang ito magpakailanman, dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan. Ibibigay niya kayo sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo, at maglilingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo, uuhawin, kukulangin ang damit, at mawawala ng lahat ng bagay. Pahihirapan niya kayo na parang kinabitan ng pamatok na bakal sa leeg, hanggang sa mamatay kayo. Ipapasalakay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa malayong lugar, sa dulo ng mundo, na hindi ninyo maintindihan ang salita. Sasalakayin nila kayo katulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Mababangis sila, at walang awa sa matandaman o bata. Kakainin nila ang mga hayop at mga ani ninyo, hanggang sa mamatay kayo. Wala silang ititirang trigo, bagong katas ng ubas, langis o hayop, hanggang sa malipol kayo. Sasalakayin nila ang lahat ng lungsod na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader nito na pinagtitiwalaan ninyo. Sa panahong pinapalibutan kayo ng mga kaaway, kakainin ninyo ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos dahil sa sobrang gutom. Kahit na ang mahinahon at napakabait na tao sa inyo ay hindi na maaawa sa kanyang kapatid, sa minamahal niyang asawa, at sa natira niyang anak. Hindi niya sila bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak,
dahil natatakot siyang maubusan ng pagkain. Ganyan ang mangyayari sa inyo sa panahon na papalibutan ng inyong mga kaaway ang lahat ng lungsod ninyo. Kahit na ang mahinhin at napakabait na babae ay magiging mabangis sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. Itatago niya ang kanyang anak na kapapanganak pa lang at ang inuna nito para kainin ang lihim dahil natatakot siyang walang makain habang pinapalibutan ng inyong mga kaaway ang mga lungsod. Kung hindi ninyo susunding mabuti ang lahat ng mga utos na nakasulat sa aklat na ito, at hindi igagalang ang kahanga-hanga at kamanghamanghang pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, padadalhan niya kayo at ang inyong mga lahi ng malulubhang karamdaman na sobrang sakit at wala ng lunas para rito. Ipapalasap niya sa inyo ang nakakatakot na mga karamdaman na ipinadala niya sa Ehipto, at mananatili ito sa inyo. Ipapalasap din sa inyo ng Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman na hindi na isulat sa aklat ng kasunduan hanggang sa mamatay kayo. Kahit nakasindami kayo ng bituin sa langit, kakaunti lang ang matitira sa inyo dahil hindi kayo sumunod sa Panginoon na inyong Diyos. Gaya ng kasiyahan ng Panginoon sa pagpapaunlad at pagpaparami sa inyo, ikasisiya rin niya ang pagwasak at pagpatay sa inyo, hanggang sa mawala kayo sa lupaing titirahan at aangkinin ninyo. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng bansa, sa bawat sulok ng mundo. At dooy sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato, na hindi ninyo nakikilala o ng inyong mga ninuno. Wala kayong kapayapaan doon, at wala rin kayong lugar na mapagpapahingahan. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng kapanatagan, at mawawalan kayo ng pag-asa, at palaging mamumuhay sa kabiguan. Laging manganganib ang inyong buhay. Araw at gabi kayo'y matatakot, at walang katiyakan ang inyong buhay. Dahil sa takot ninyo sa mga bagay na nakikita ninyo sa paligid, sasabihin ninyo kapag umaga, sana gabi na. At kapag gabi naman, sasabihin ninyong, sana umaga na. Pababalikin kayo ng Panginoon sa Ehipto, sakay ng barko, kahit na sinabi ko sa inyo na hindi na kayo dapat bumalik doon. Ipagbibili ninyo roon ang inyong mga sarili sa inyong mga kaaway bilang mga alipin, pero walang bibili sa inyo. Deuteronomy chapter 29. Ang pagbago ng kasunduan. 29 na kabanata. Ito ang mga tuntunin ng pagsunod sa kasunduang ipinagawa ng Panginoon kay Moises sa mga Israelita sa Moab, maliban pa sa kasunduan na ginawa niya sa kanila sa Horeb. Ipinatawag ni Moises ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila, nakita ninyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa lahat ng opisyal niya at sa buong bansa nito. Nakita ninyo noon ang matinding pagsubok, ang mga himala, at ang mga kamanghamanghang gawa. Pero hanggang ngayon hindi pa ito ipinauunawa ng Panginoon sa inyo. Sa loob ng 40 taon na pinangunahan ko kayo sa ilang, hindi na luma ang mga damit at sandalyas ninyo. Wala kayong pagkain doon o katas ng ubas o ng iba pang inumin, pero binigyan kayo ng Panginoon ng mga kailangan ninyo, para malaman ninyong siya ang Panginoon na inyong Diyos. Pagdating natin sa lugar na ito, nakipaglaban sa atin si Haring Sihon ng Heshbon at si Haring Og ng Bashan. Pero tinalo natin sila. Inagaw natin ang lupain nila at ibinigay ito sa mga lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga ipinatutupad ng kasunduang ito, para maging matagumpay kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa araw na ito, nakatayo kayo sa harap ng presensya ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga pinuno ng mga angkan ninyo, ang mga tagapamahala, ang mga opisyal at lahat ng kalalakihan ng Israel, ang mga asawa at mga anak ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo na inyong taga-Sibak at taga-Igib.
Nakatayo kayo rito ngayon para gawin ang kasunduan sa Panginoon na inyong Diyos. Sinusumpaan ng Panginoon ang kasunduang ito ngayon. Gusto niyang mapatunayan sa inyo sa araw na ito na kayo ang mamamayan niya at siya ang Diyos ninyo, ayon sa ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos ang saklaw ng kasunduang ito, kundi pati ang lahat ng inyong lahi na ipapanganak pa lang. Nalalaman ninyo kung paano tayo nanirahan sa Ehipto noon at kung paano tayo naglakbay sa lupain ng iba pang mga bansa papunta sa lugar na ito. Nakita ninyo ang kanilang kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan na ginawa mula sa kahoy, bato, pilak at ginto. Siguraduhin ninyong wala ni isa sa inyo, babae o lalaki, sambahayan o angkan, natatalikod sa Panginoon na ating Diyos at sasamba sa mga Diyos ng mga bansang iyon, para wala ni isa sa inyo ang maging katulad ng ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Ang sino mang nakarinig ng mga babala ng sumpang ito ay huwag mag-iisip na hindi siya masasaktan, kahit na magpatuloy siya sa kanyang gusto. Pagbagsak ang idudulot nito sa inyong lahat. Hindi siya patatawarin ng Panginoon. Maglalagablab ang galit ng Panginoon sa kanya, tulad ng apoy. At mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. At buburahin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa mundo. Ibubukod siya ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, at pahihirapan siya, ayon sa mga sumpa ng kasunduan na nakasulat dito sa aklat ng kautusan. Sa mga susunod na henerasyon, ang inyong mga lahi at ang mga dayuhang galing sa malayong lugar ay makakakita ng mga kalamidad at mga karamdamang ipapadala ng Panginoon sa inyo. Ang buong lupain ninyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupre at asin. Walang magtatanim sa lupaing ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomora, Adma at Zeboyim, na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Pagkatapos magtatanong ang mga bansa, bakit ginawa ito ng Panginoon sa kanyang bansa? Bakit napakatindi ng kanyang galit? At sasagutin sila ng ganito, dahil sinuway ng mga taong ito ang kasunduang ginawa sa kanila ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, nang inilabas niya sila sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala, na ipinagbawal ng Panginoon na sambahin nila. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanilang bansa, at ipinalasap niya sa kanila ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito. Sa matinding galit ng Panginoon, pinalayas niya sila sa kanilang bansa at ipinabihag sa ibang mga bansa kung saan sila naninirahan ngayon. May mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam, pero ipinahayag niya sa atin ang kanyang kasunduan at dapat natin itong sundin, maging ng ating lahi, magpakailanman. Deuteronomy chapter 30. Ang mga dapat gawin upang pagpalain ng Diyos. 31 Kabanata. Kapag nangyari na sa inyo ang mga bagay na ito, ang mga pagpapala at ang mga sumpa na aking sinabi sa inyo, at maalala ninyo ito kapag naroon na kayo sa mga bansa, kung saan ipinabihag kayo ng Panginoon na inyong Diyos, at kung sa mga oras na iyon, ay magbabalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos, at susundin ninyo ng buong puso at kaluluwa ang lahat ng iniutos ko sa inyo ngayon. Kaaawaan kayo ng Panginoon na inyong Diyos, at titipunin mula sa lahat ng bansa, kung saan ipinabihag niya kayo. At pagkatapos ay muling magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Kahit itinaboy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos, at pababalikin sa lupain ng inyong mga ninuno, at aangkinin ninyo ito. Pauunlarin at padadamihin pa niya kayo, kaysa sa inyong mga ninuno.
Babaguhin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga puso ninyo at ang mga puso ng inyong lahi para mahalin ninyo siya ng buong puso't kaluluwa at mabubuhay kayo ng matagal. Ipaparanas ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng sumpang ito sa inyong mga kaaway na napopoot at gumigipit sa inyo. Muli ninyong susundin ang Panginoon at tutuparin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pauunlarin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop, at ang inyong mga ani. Dahil natutuwa ang Panginoong pagpalain kayo, gaya ng pagpapala niya sa inyong mga ninuno. Mangyayari ito kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang lahat ng utos niya at tuntuning nakasulat sa aklat ng kautusan at kung manunumbalik kayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Hindi mahirap unawain at gawin ang mga utos na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Wala ito sa langit para magtanong kayo, sino ba ang aakyat sa langit para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Wala rin naman ito sa kabila ng dagat para magtanong kayo, sino ba ang tatawid sa dagat para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod natin? Nasa inyo ito, sa bibig at puso ninyo, kaya sundin ninyo ito. Makinig kayo, sa araw na ito pinapapili ko kayo, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon na inyong Diyos, na mamuhay ayon sa Kanyang pamamaraan, at sundin ang Kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal at dadami, at magpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing titirhan at aangkinin ninyo. Ngunit kung tatalikod kayo at hindi susunod sa Kanya, at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo, na siguradong mamamatay kayo. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa lupaing titirhan ninyo at mamanahing, doon sa kabila ng Hordan. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi, kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay, para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo siya, at manatili kayo sa Kanya, dahil siya ang inyong buhay. Kung gagawin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal, doon sa lupain na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Deuteronomy chapter 31. Si Josue ang pumalit kay Moises. 31 kabanata. Nagpatuloy si Moises sa pakikipag-usap sa lahat ng Israelita. Sinabi niya, ako'y 120 taong gulang na, at hindi ko na kayo kayang pamunuan. At sinabi rin ng Panginoon sa akin, na hindi ako makakatawid sa Hordan. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mangunguna sa inyo sa pagtawid. Wawasakin niya ang mga bayan doon, at aangkinin ninyo ang mga lupain nila. Pangungunahan kayo ni Josue sa pagtawid, ayon sa sinabi ng Panginoon. Wawasakin ng Panginoon ang mga bayang ito, gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og, na mga hari ng mga Amoreyo, at sa kanilang lupain. Ibibigay sila ng Panginoon sa inyo, at kailangang gawin ninyo sa kanila ang iniutos ko sa inyo. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila, dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises si Josue, at sa harap ng lahat ng Israelita ay sinabi sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mangunguna sa mga taong ito sa pagpunta at pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno,
na ibibigay sa kanila. Tutulungan mo silang angkinin ang lupain. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan Kanya. Hindi Kanya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Ang pagbasa ng kautusan. Isinulat ni Moises ang mga utos na ito at ibinigay sa mga paring lahi ni Levi, na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pagkatapos, inutusan sila ni Moises. Sa katapusan ng bawat 7 taon na siyang taon ng pagkakansela ng mga utang, habang pista ng pagtatayo ng mga kubol, babasahin ninyo ang mga utos na ito sa lahat ng mga Israelita, kung magtitipon sila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, sa lugar na pipiliin niya. Tipunin ang mga tao, mga lalaki, babae, bata, at mga dayuhang naninirahan sa bayan nyo, upang makapakinig sila at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos, at sumunod ng mabuti sa lahat ng ipinatutupad ng mga utos na ito. Gawin ninyo ito, para ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam ng mga utos na ito, ay makarinig din ito at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos, habang nabubuhay kayo sa lupaing aangkinin ninyo sa kabila ng Hordan. Itinakda ang pagre-rebelde ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Malapit ka nang mamatay, kaya ipatawag mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan, dahil tuturuan ko siya roon ng gagawin niya." Kaya pumunta sina Moises at Josue sa toldang tipanan. Nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi, roon sa may pintuan ng tolda. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Malapit ka nang mamatay at makasama ng mga ninuno mo. Kung wala ka na, ang mga taong ito ay sasamba sa ibang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa lupaing pupuntahan nila. Itatakwil nila ako, at susuwayin ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Sa araw na iyon, magagalit ako sa kanila, at itatakwil ko sila. Tatalikuran ko sila at sila'y malilipon. Maraming kapahamakan at kahirapan ang darating sa kanila, at sa panahong iyon magtatanong sila, dumating ba sa atin ang mga kapahamakang ito dahil hindi tayo sinasamahan ng Panginoon? Tatalikuran ko sila sa panahong iyon, dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila at pagsamba sa ibang mga Diyos. Kaya isulat mo ang awit na ito at ituro sa mga Israelita. Ipaawit mo ito sa kanila para maging saksi ito laban sa kanila. Dadalhin ko sila sa maganda at masaganang lupain na ipinangako kong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Doon mabubuhay sila ng masagana. Kakain sila ng lahat ng pagkain gusto nila at mabubusog sila. Pero tatalikuran nila ako at sasamba sa ibang mga Diyos. Susuwayin nila ang aking kasunduan. Kung dumating na sa kanila ang maraming kapahamakan at mga kahirapan, ang awit na ito ang magiging saksi laban sa kanila, sapagkat hindi ito malilimutan ng kanilang mga lahi. Nalalaman ko kung ano ang pinaplano nilang gawin, kahit na hindi ko pa sila nadadala sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Sa araw na iyon, isinulat ni Moises ang awit at itinuro sa mga Israelita. Itinalaga ng Panginoon si Josue na anak ni Nun. Sabi niya, "Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang magdadala sa mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila, at sasamahan kita." Pagkatapos na maisulat ni Moises ang lahat ng utos sa aklat, inutusan niya ang mga Levita na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi niya, "Kunin ninyo ang aklat ng kautusan na ito at ilagay sa tabi ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Mananatili ito roon bilang saksi laban sa mga mamamayan ng Israel, sapagkat nalalaman ko kung gaano kayo kasuwain, kung gaano katigas ang inyong ulo. Kahit nga ngayong kasama ninyo ako, nagre-rebelde na kayo sa Panginoon.
Ano pa kaya kung patay na ako? Ipunin ninyo sa harapan ko ang lahat ng tagapamahala ng inyong angkan at ang lahat ng opisyal para sabihin ko sa kanila ang mga bagay na ito. At tatawagin ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa kanila. Sapagkat nalalaman ko na kung patay na ako, siguradong gagawa kayo ng kasamaan at itatakwil ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa bandang huli, darating sa inyo ang lahat ng kapahamakan dahil gagawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon at gagalitin ninyo siya sa pamamagitan ng mga gagawin ninyo. Ang awit ni Moises. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. The Book of Luke chapter 12. 12 kabanata. Babala laban sa mga pakitang tao. Libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksikan na sila. Pinalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseyo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad, at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo, at pagkatapos ay wala na silang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos, dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya, kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. Ang pagkilala kay Kristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, ang sino mang kumikilala sa akin na ako ang Panginoon niya sa harap ng mga tao, ako na anak ng tao ay kikilalanin din siya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Kung dahil sa pananampalataya ninyo ay dadalhin kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo o sa mga tagapamahala ng bayan upang imbestigahan, huwag kayong mag-alala kung paano kayo mangangatuwiran o kung ano ang sasabihin ninyo, sapagkat ituturo sa inyo ng banal na Espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin? Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Manalig sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o susuotin,
Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega, pero pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? Tingnan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng maisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na iyon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Kayamanan sa langit. Kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang, ngunit huwag kayong matakot, dahil ipinagkaloob ng inyong Ama na maghari kayong kasama niya. Ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap, upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Ang mapagkakatiwalaang mga utusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila, upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping madadatnan ng amo nila na gising at nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maghahanda ang amo nila para pagsilbihan sila. Sila ay pauupuin niya sa kanyang mesa at pagsisilbihan habang kumakain sila. Mapalad ang mga aliping iyon kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, hating gabi man o madaling araw. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at hindi tapat na aliping. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po ba ang talinghaga na iyon? Para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya aliping? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang alipin kung inaakala niyang matatagalan pa bago bumalik ang amo niya. At habang wala ito ay pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin, lalaki man o babae, at magpapakabusog siya at maglalasing. Darating ang amo niya sa araw o oras na hindi niya inaasahan at parurusahan siya ng matindi at isasama sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Naparito ako sa lupa upang magdala ng apoy at gusto ko sanang magliyab na ito.
Ngunit bago ito mangyari, may mga paghihirap na kailangan kong pagdaanan at hindi ako mapapalagay hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo ay naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao? Ang totoo, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Mula ngayon, mahahati ang 5 tao sa loob ng isang pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Kukontrahin ng ama ang anak niyang lalaki at kukontrahin din ng anak na lalaki ang kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa ina at sa anak niyang babae, at sa biyanang babae, at sa manugang niyang babae. Magmatyag sa mga nangyayari ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo ang makapal na ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at umuulan nga. At kapag umihip naman ang hanging habagat, ay sinasabi ninyong iinit, at umiinit nga. Mga pakitang tao, alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa lupa at sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang matuwid? Kapag may magdedemanda sa iyo, pagsikapan mo makipag-ayos sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil baka pilitin ka pa niyang humarap sa hukom. At pagkatapos ay ibigay ka ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng multa mo. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.